Hello guys, welcome back sa another accounting tutorial. Grabe naman, wala bang energy dyan? Woo! So, ang topic natin for today is responsibility accounting. Hindi ito yung sir siguro responsible to, no? Hindi siya literal, no? Pero mamaya makita natin na hindi naman pala literal na responsable ka. Okay? So, ready ka na? Tara na. Ano ba muna ang responsibility accounting? It is a system of accounting where costs and revenues are accumulated and reported by levels of responsibility or by responsibility centers within the organization. No? A system that matches authority with accountability. Yun lang naman yung gustong sabihin ng responsibility accounting. Kung sino yung in charge doon, siya yung accountable. No? Kung nawala yun, or kung nabankrupt yung negosyo, sino yung manager doon? Siya yung accountable. Siya yung sisisihin. No? Siya yung ituturo. Siya yung ipo-point out. So, yun lang yung gustong sabihin ng responsibility accounting. Pero syempre, dapat i-measure mo ano yung performance ng segment na yun, ng division na yun. So, dito, yun yung aaralin natin. Okay? Ano nga ba yung organizational structure? No? Sa mga organizations talaga, merong structure yan. No? Una, centralization. Anong sabi? Pag centralization, it happens when decision rests exclusively to top management. One good example para makarelate kayo is exam. No? Exam. Sige. Um, for example, yung exam ang gumagawa si Dean. Oh, yung decision kung sino ang maglalagay ng sagot or kung sino yung magtatanong, ano yung question, rest exclusively sa top management. For example, si Dean yung gumagawa ng exam. Centralized yun. Kasi it rests exclusively sa top management. Kami mga lower management, wala kaming say doon. Kasi si Dean yung magdi-decide kung ano yung exam mo. Okay? Yun ang centralization. Decentralization means distribution ng decision-making authority across different levels of management, where each manager is accountable for the financial performance of their specific responsibility center. Ayun. Paano kung yung exam ang gumagawa? Yung mga instructor, yung mga professor ninyo, o, tulad namin, kami gumagawa ng exam ninyo, decentralized siya. O, kasi nadidistribute yung responsibilidad. No? O, syempre, pag ano yung kung ano yung performance ninyo, kami yung accountable doon. No? Kami yung responsible sa grades ninyo, sa academic performance ninyo. O, kung i-connect mo yun sa negosyo, sa management accounting, parang ganun lang din. No? Centralized, si din ang magde-decide, decentralized naman, mga instructor ang gagawa. No? So, pumili ka, anong mas gusto mo? So, okay? So, isa-isahin naman natin ano yung mga advantages and disadvantages nito. Pero tandaan niyo ang product ng decentralization is responsibility accounting. Na yun yung inaaral natin ngayon. So, nagkaroon ng responsibility accounting kasi decentralized yung isang organization. Alright? So, umpisahan natin, ano ba yung mga advantages kung si Dean yung gagawa ng exam? Centralized. Siyempre, unified yung decision making. Oh, consistent. Consistent yung paggawa ng exam. Consistent yung decision making kasi isa lang naman yung gumagawa. It comes entirely from top management. No? Hindi paligoy-ligoy. No? Unity, may unity. Additionally, goal congruence. Ano pong ibig sabihin nito? It is a condition where employees must work for the best interest for the company as a whole. Kumbaga, kung ano yung goal ng top management, goal din nung nasa baba. No? For example, ang goal ni dean ng isang university, pumasa o matuto yung mga estudyante kaya hinirapan yung exam. O yun din yung magiging goal ng mga employees kasi they will work for the best interest of the company as a whole. Kung anong goal nung nasa taas, goal din nung nasa baba.
Yun ang gusto sabihin ng goal congruence. No, simplified structure. Meron po tayong sinusundan na chain of command. No? Siyempre, mababawasan yung confusion kasi ang sinusundan mo lang naman yung top management eh. No? Pare-parehas kayo ng sinusundan. So, hindi yan malabo, hindi kayo magkakalabuan. No? Magkakaintindihan pa nga kayo. And straightforward din yung accountability. No? Kung sino man yung kailangan mong i-point out, syempre, top management yan. No? Very straightforward. Syempre, may disadvantages din yan, no? Or add ko lang na yung centralization is often suitable for smaller organizations or those needing strict uniformity. No? Small organizations lang, suitable ang centralization. Or talagang kailangan mo ng strict na guidelines. Alright? So, ano naman yung disadvantages nito? No? Syempre, pag puro top na management naman yung trumatrabaho, overburdened naman na yun. No? Senior leaders may become overwhelmed with routine decisions, leaving little time for strategy. Wala na silang oras para i-strategize ano yung long-term plan ng isang kumpanya kung na-overwhelm na sila sa routine decisions na ginagawa nila. Oh. Ano pa? Low morale and motivation sa part ng mga employees. Bakit? Kasi limited lang yung power, yung responsibility na nagagawa nila. No? Hence, mas mababa yung moral nila na magtrabaho. Hindi sila namomotivate. Kasi mababa yung engagement nila eh. Hindi naman kasi sila nakikipag-engage sa mga constituents nila or sa mga users. And ano pa? Constraints on creativity. Lack of empowerment discourages initiative and problem solving at lower levels. Correct. Kung ang laging gumagawa yung nasa taas, at 'di ba? Sa tingin mo ba magiging creative pa yung mga employees? Baka hindi na kasi aasa na lang sila sa top management. Hindi na nila ma-enhance yung problem solving skills nila. And worse, talagang madi-discourage na silang maging initiative. Di na sila magi-imagine kumbaga. Aasa na lang sila. No? Or centralization is less effective in large dynamic organization. No? So tandaan ninyo. So ano pa yung mga advantages no ng decentralization? Ito is ano naman decentralization naman, quicker decisions, no? Nabanggit ko kanina yung decentralization, mga empleyado naman na yung gagawa. Siyempre, mas mabilis yung pagdidesisyon. Hindi mo na kailangang hintayin yung top management na magdesisyon kasi at the lower level pa lang, 'di ba? Immediately nagre-respond na sila. No, makakapag-respond ka na agad sa customer needs and market changes without waiting for approval from headquarters. Paano kung ang tagal-tagal ng approval ng nasa taas? Babagal yung proseso. Pero kung decentralized ka, mas mabilis magdesisyon kasi kung mga empleyado sila na mismo yung nagdidesisyon. Hindi na sila naghihintay. Okay? Ano ba? Motivation and empowerment din. They feel ownership of results, which boost morale and encourages innovation. Siyempre, pag ikaw yung nagdidesisyon, tapos nakikita mo yung efforts mo, diba? Mamomotivate ka. Ma-empower ka na mas galingan pa sa trabaho mo. Okay? Sana all. Sana all. Diba? Ano pa? Reduce burden sa top management. Siyempre, mababawasan ang trabaho ng mga top management kung ipapasa nila sa mga managers and sa mga employees. Okay? And makakapag-focus sila sa strategic planning. Long term, makakapag-plano sila. And decentralization is most effective in large, diverse, or fast-changing organizations. Okay? Kung mayroong advantages, meron din siyempre disadvantages ang decentralization. No? Job duplication or overlapping of functions. Yun nga, dinelegate mo yung trabaho, naging decentralized ka na. Ang risk doon, what if yung dinelegate mong isang trabaho, kaparehas pala dun sa isa? O mamaduduplicate yung job, mag-overlap yung functions nila. No? O mas mataas pa siguro yung magagastos mo kasi papasahurin mo pa sila. Parehas lang pala yung ginagawa. Oh.
O, risk din yun, disadvantage din yun. No? Uneven decision quality. No? Local managers may lack the expertise or big picture perspective of top management. Correct. Kasi nga, dinelegate mo sa mga empleyado, paano kung hindi sila expert doon? Or kulang sila ng experience? No? Yun din yung risk. No? Siyempre, mas nakakaalam pa rin yung mga nasa taas. No? Okay? So, siyempre, mga organization, kailangan nilang i-balance. Dapat balance eh. Nasa kanila na yan. No? And lastly, sub-optimization. Sir, ano po ito? This occurs when a division manager acts for the benefit of the segment but detrimental for the company as a whole. Bigyan ko kayo ng example. Anong ibig sabihin? No? Si production department, kinat daw po nila yung cost by using cheaper materials. Sa department ng production, maganda yan. Siyempre, nag-cut sila ng cost eh. Gumamit sila ng cheaper materials. Mas nakamura sila. Beneficial yun sa kanila, sa production department. Pagdating mo sa sales department, nag-struggle sila kasi yung mga customers complain about poor quality. Ang bad effect naman sa sales department, detrimental for the company as a whole. Oo nga, beneficial yan sa isang segment lang. No? Pero, kinalabasan, detrimental pala sa buong kumpanya. Yun ang sub-optimization. Akala mo, maganda na yung effect sa isang department. Yun pala, detrimental sa buong company. Okay? So, tandaan nyo yung ibig sabihin ng sub-optimization. Okay? So, from here, magkakaroon tayo ng responsibility centers. No? Ito, ano ba? Ano ba yung mga responsibility centers? It is a clearly identified part or segment of an organization that is accountable for a specified function or set of activities. They are also called accountability centers and they are output of decentralized organization. Siyempre, na-assign mo na. Diba? Na-assign mo na yung trabaho, na-assign mo na by department siguro. Kasi nga, decentralization, ang product talaga ng responsibility accounting. May segment na, may division na, may team na, may department na. Ang tawag sa kanila, responsibility centers. Ano lang yan? Sangay-sangay lang, magkakakonekta lang sila. Okay? So, ano ba yung mga types ng responsibility centers na yan? Una is yung cost center. It is a responsibility center where a manager has control over the incurrence of cost but not over revenues or investments. Anong ibig sabihin nun, sir? Yung department daw na yun, ang kontrolado na lang is yung incurrence ng cost. Pero wala siyang kontrolado dun sa revenues or investment. For example, maintenance department and production department. Yung maintenance, ang concern lang naman yan, gagastos ba yan or hindi? Incurrence or non-incurrence of cost. Cost lang ang usapan pag nasa maintenance department ka. Pag nasa production ka ba, gagastos ka ba or hindi? Wala kang pake sa revenue dyan kasi hindi ka naman nagbebenta sa production department. Sa sales department yun. No? Yun lang ang cost center. No? So, another responsibility center is revenue center. Si manager daw responsible for achieving revenue targets pero hindi yung cost. Anong example niyan? Sales department, no? And marketing team. Tignan niyo, yung sales department, responsible lang talaga yan sa pag-achieve ng revenue targets eh. No? Hindi, wala naman siyang pake for cost. Ang main concern niya lang is sales. Okay? And additionally, profit center din. Si manager daw, accountable yan for both income and expenses. So, hindi ka lang expense, income ka din. For example, retail store na branch. No, I'm sorry na misspelled lang. Branch po yan. Restaurant outlet. Sales outlet. Yung mga retail store, syempre in-charge din sila, may ini-include din silang expenses and gusto rin nilang mag-earn ng income. Profit talaga sila. No? Profit center sila. Okay? And lastly, investment center.
Diba? The manager has control over both cost and revenues as well as over investment in plant and equipment, receivable inventory, and other assets. Kumbaga, itong investment center, independent business na siya. No? It can stand on its own. Madami na siyang kontrolado, halos lahat na ng pwede niyang makontrol, kontrolado na ng investment center, hindi lang cost, hindi lang revenues, pati rin yung invested capital nila, halos kontrolado niya na. Example niyan, subsidiary. Pa? Yung branch ng isang international na negosyo dito sa Pilipinas. Kumbaga ba, nag-act na yan as independent business na talaga. No? So, investment center ang tawag sa kanila. Alright. So, how do you evaluate yung performance ng mga responsibility centers na to? Diba? Yung cost center. Ano ba yung common evaluation model sa kanila? Cost variance analysis. Na alam natin, naaral na natin yung mga variance analysis na yan. Kaya lalagpasan talaga natin. No? Revenue center. Meron din tayong revenue variance analysis. No? Nasa alam ko, lalabas din yan in the future na topic ninyo. Additionally, profit center. No? Ito naman, segment margin. Tapos, investment center, ROI, residual income, and EVA or economic value added. No? Now, ito naman pong mga bago na to, sila yung sakop ng responsibility accounting. No? Kasi syempre, yung variance analysis, nasa standard costing talaga yan. Alright, so simulan natin sa segment margin. No? May ipapakita lang ako na template. Paano ba yung i-compute? Meron kang sales, meron kang variable cost, di ba? Familiar yan. Contribution margin. Bawas mo dyan yung direct controllable fixed cost. No? Alam ko bago. Pero isipin nyo na lang kasi we're talking about control. We're talking about controllability here. Pag diminawas mo ay makukuha mo controllable margin. Si segment manager, di ba? Or yung department manager, diyan mo siya huhusgahan. Grabe naman, sir. Huhusgahan? Diyan mo siya i-judge sa controllable margin? Opo. No? Kasi, yung manager po, ginajudge natin only on results they can influence. Kung ano lang yung kontrolado niya, dun mo lang siya huhusgahan. No? Controllability refers to the extent of a manager's impact dun sa outcomes. No? Hindi mo siya pwedeng husgahan sa other aspect kasi ito lang naman yung kontrolado niya. Yung segment manager or for example, yung manager ng branch ng Jollibee. No? Ano lang ba yung controllable margin ng segment na yun? O, doon mo lang husgahan si segment manager. No? Pag binawas mo pa yung direct non-controllable fixed cost, no? Pag sinabi pong direct, traceable. Traceable doon sa segment na yun or sa division na yun. No? Traceable sa kanila. Controllable, kaya niya pang makontrol. Pero pag non-controllable fixed cost, hindi niya na kayang kontrolin. Pero direct pa rin. Matritrace mo pa rin sa segment na yun. O, pag binawas mo yan, makukuha mo segment margin. Diyan mo naman huhusgahan yung segment, division, or yung department sa segment margin nila. No? No, pag binawas mo pa dyan yung allocated or yung common fixed cost, for example, yung overhead ng yung overhead, for example, yung Jollibee sa Nepo Mall, meron pong Jollibee sa Nepo Mall, di ba? Syempre, yung Nepo Mall as a whole, merong fixed cost yun. Tapos may ina-allocate na fixed cost, yung Nepo Mall, papuntang Jollibee. Allocated yun, common yun na fixed cost. Hindi na nila yun makokontrol. No? Kasi syempre, ano na rin yun, pangkalahatan na yun. I-allocate mo na lang sa division na yun, sa segment na yun. Pag binawas mo yan doon sa segment margin, you will get operating income. No? And again, wala kang pake sa operating income ngayon. Kasi yung allocated, yung binawas dyan na allocated or common fixed cost, hindi yan kontrolado ng segment manager or even hindi yan attributable sa specific segment na yun. Si controllable margin lang at segment margin yung titignan mo. Okay? Sige, tignan nga natin sa problem number 1. Mr. Suabe is the manager of Guapo Division.
His unit reported the following in the period just ended. Contribution margin, 70K, period expenses, manager's salary, depreciation expense, allocated admin costs. So, ang division income ni Guapo, 13,000. In all likelihood, Mr. Suave controls, diba? Ano sa tingin niyo ang kinokontrol ni Mr. Suave dyan? Letter E po, no? 70,000. Sir, bakit? Yung contribution margin lang. Remember, hindi niya po pwedeng kontrolin yung sarili niyang sahod. Mr. Suave, manager siya. Hindi niya po pwedeng kontrolin yung pinapasahod niya sa kanya. Sino po ang gagawa nun? Si corporate HR or yung mga top management, yung magseset ng sahod niya. No? Even part yan ng division's expense, division niya yan. No? Hindi niyan pwedeng kontrolin ng manager. No? Sana all nakokontrol ang sahod. Diba? Hindi po pwede yun. No? Additionally, may mga non-controllable costs din tayo. Depreciation expense, hindi po kayang kontrolin yan ng manager. Hindi niya pwedeng sabihin, stop, di ba? Hindi naman po ganon. O, yung allocated admin cost, hindi niya rin pwedeng pigilan na mag-allocate sa kanila kasi syempre nag-i-incur sila ng admin cost. O, talagang a-allocatean sila na whether they like it or not, non-controllable cost yun. So, umabot ka lang sa contribution margin. Tingnan natin yung formula ulit kanina. Diba? Sales minus variable cost, contribution margin. Kung binawas mo yung non-direct controllable fixed cost, you will get controllable margin. Kaso wala ka namang direct controllable fixed cost dyan eh. Nag-end ka lang sa contribution margin na 70K. Wala kang binawas na direct contribution or direct controllable fixed cost. Hence, yung controllable margin mo, same with your contribution margin. So, 70K ka lang din. Okay? Yun lang. Yun lang yung gustong sabihin ng problem na to. No? Alam ko, medyo baka bago sa inyo to, pero controllability lang naman yung sinasabi dito. No? Again, hindi mo pwedeng pasahurin yung sarili. Manager's salary. No? Baka pwede siguro yung mga staff ni Mr. Suave, pwede niya pang makontrol. Pero yung sarili niyang sahod, hindi niya pwedeng kontrol. Pero yung sahod ng mga empleyado niya, sige, mga staff niya, sige. Baka siya yung nagsiset. No? Okay? Problem 2. Si Boston daw, mayroong 2 major business segments, East and West. In December, the East business segment had sales revenue of 690K. Variable expenses, 352, traceable fixed expenses of 104K. Sige, basahin na natin lahat. Or, basahin na natin mismo yung tanong. Ano daw po yung segment margin ni East business segment? So, mag-focus tayo kay East. So, nilayout ko na sa inyo yung format. Magkano daw sales ni East? Sales revenue niya, 690. Magkano variable expenses? 352. No? So, ang contribution margin mo, magkano? 338,000. Tapos, may sinabi din, traceable. Traceable yan. Direct yan. No? Direct, traceable. Fixed cost na 104K. So, 104. So, meron ka ng controllable margin para kay East na 234. Si West naman, meron kang sales revenue na 140K. Sige, lagay natin. Variable expenses mo, 56K. Sige, lagay natin. No, meron kang CM na 104. Meron ka ring traceable. Nabanggit din, traceable. Direct yun. 24K. Kaya may controllable margin ka na 60K. No? Pansinin nyo, wala na pong binanggit na non-controllable fixed cost, no? Wala na pong binanggit na non-controllable fixed cost. Nag-proceed na kaagad sa common. Common na ito na po mismo, allocated or common fixed cost. Hence, yung controllable margin mo, yun na din yung magiging segment margin nila. Kasi wala namang non-controllable fixed cost. No? Or direct non-controllable fixed cost. Merong inallocate, 89 for East, 73 for West. So, ang operating income or loss ni is 145,000.
No? Negative 13,000 naman para kay West. So, magkano daw ang segment margin ni East? Ito, 234,000. Alright. So, burahin lang natin. Question. Diba? Gusto ko lang magtanong. In deciding whether to continue or shut down the operations of the West segment of Boston Corporation, what aspects should be considered? Bakit ko yan tinanong? Kasi tignan nyo yung kay West, nag-negative na. Negative 13 na yung operating income ni West. Sa tingin nyo, i-continue pa ba yan or i-shut down? Saan ka ba titingin? Anong aspect ba yung i-consider mo kay West? Answer, di ba? Anong sagot? Anong sagot? A segment should be evaluated for continuation or shutdown based on its segment margin rather than operating income. Sa segment margin ka po titingin kung i-continue mo yan or i-shutdown. Dito. Bakit? No? Kasi yung operating income, kasama dyan yung allocated fixed cost, which the segment manager cannot control. No? Kapag po diniscontinue mo yung West Division, yung 73,000 na yan, it will continue. Dilipat lang yan dyan. Ililipat mo lang yan kasi wala na si West eh. Edi hindi ka na mag-allocate dyan. Saan mo ililipat yung 73? Sa kabila, kay East. So whether you continue or shut down yung West na yan, yung 73,000, unavoidable yan. No, assume mo, let's say unavoidable, sinabi sa problem, unavoidable. E di ang buong 73,000, kahit magpatuloy or hindi, dilipat lang yan. So dapat tumingin ka dito. Huwag sa operating income. No? Alright? So, yun lang, pasakali lang naman na na topic, pero mas ma-encounter nyo kasi to sa relevant costing. No? Mas ma-appreciate nyo to sa relevant costing topic. Pero syempre, may pahapyaw naman na may pahapyaw lang para alam nyo yung expect ninyo. So, ganun naman po sa relevant costing. Alright? So, tingin ka sa segment margin wag sa operating income. Okay? So tapos na tayo dun sa segment margin, no? Dito naman tayo sa ROI, residual income, and EVA. Simulan natin sa return on investment or si ROI. Ba? Si ROI po is a performance measure used to evaluate investment centers by comparing operating income to the assets employed. Ano daw? It shows how efficiently a manager uses assets to generate profits. Yun lang naman. Mas maintindihan nyo to pag may formula. Gaano nga ba ka-efficient yung manager na gamitin yung asset ng isang department para magkaroon ng profit? Ayan o. Tapos ang palatandaan ko dito, pag letter N yan, we're talking about income. Kasi N income. O, net income, sige, operating income, basta income. No? N, income. Okay? So, yan yung formula, operating income over average operating asset or margin times turnover. No, yun lang naman yung alternative breakdown nito using DuPont analysis. PM or yan yung profit margin, yung tinutukoy pong margin diyan, PM yan. Yung turnover na tinutukoy diyan, total asset turnover. So PM multiply by TATO, yung tinatawag ko diyan. So tingnan natin si PM, si profit margin. Operating income over sales. Tingnan natin yung total asset turnover, sales over average operating assets. Pag pinag-multiply mo sila, di ba? Makro-cross out mo tong sales kasi yung denominator nito, numerator niya O makro-cross out mo siya, ano matitira? Yung hindi magkaparehas, operating income tsaka average operating assets. O ayun lang din. So kung pinag-multiply mo yung PM times TATO, makukuha mo lang din talaga ROI. No? No, sa mga ibang problems, ang tawag din sa ROI, ROA.
ROA, return on asset. Ang tawag minsan kay margin, return on sales. No? So wag kayong mawala kung sinabi return on asset, return on sales. Pero syempre ang pinaka common talaga pag nasa responsibility accounting tayo, syempre ito. No? Wag lang kayong malito kung iba yung tinawag. No? Tandaan mo. So, ano naman tong residual income, sir? No? 'Di ba? It is a performance measure used to evaluate investment centers by subtracting a required minimum return on assets from the operating income. O iba naman 'to, 'di ba? It shows the actual income earned above the company's expected return, making it a more balanced measure than ROI. Anong formula? Residual income is equal to operating income minus average operating assets multiplied by minimum required rate of return. Kapansin-pansin no na meron ka ng required rate of return dito. Hence, it is a more balanced measure than ROI. Kasi ROI percentage yun eh. Pero ito ginamitan mo pa ng minimum required rate of return, pinabongga mo pa. No? Minultiply mo pa tapos binawas mo. Oh. No? So, unlike ROI, residual income accounts for the minimum required rate of return. No? So, mas ma-appreciate nyo to, no? Kung meron tayong template. No? So, titigan nyo muna, no? Inom lang ako. Titigan nyo na ba? Natitigan nyo na ba? Ito yung magic template ulit na naturo ni Sir Karim sa akin. No? Ewan ko ba kung saan din natutunan ni Sir Karim. Pero 'di ba nabanggit ko din na meron din namang magic template sa CVP analysis, no? Ito ulit yung magic template sa sa responsibility accounting sa part ng ROI tsaka residual income. Yung asset, yung tinutukoy niyang asset diyan, ito po yung average operating asset. Ilalagay ko kasi asset na lang. Ang haba-haba po kasi kung kukumpletuhin ko pa. Yan po yung average operating asset, 'di ba? Ang haba. O, lagay mo diyan yung amount, no? Dito po, wag niyo tong headline po ito amount talaga 'yan. Dito mo ilalagay yung amount, no? So naka-peso sign 'yan kasi amount eh. No? Amount ng operating income. Yung percentage of asset, kapag po itong amount na ito, dinivide mo diyan, yun po yung percentage. Percentage ng operating income sa asset na to, hence yung nasa taas, yan na po yung ROI. Kasi dinivide mo na yung operating income dun sa average operating asset eh. E di yun na. Yun na yung percentage of asset or yun na yung operating income pag nandito ka. O ibawas mo pa yung minimum required rate of return. No? So, ito yung minimum required rate of return, ang ibang tawag dyan, MR cube. Diba? Tawag ko dyan ng estudyante ako, NOR cubes. Kasi po, ang dami pong R. Required, rate, return, ina-MR cube ko na lang. Sobrang haba kasi. No? So, sa papel, sinusulat ko MR cube. No? Para hindi nyo maalala, NOR cube yan. Diba? NOR cubes, pabili po ng NOR cubes. Sige. Sige. So, merong ibinibigay kasi sa problem tong minimum required rate of return eh. No? For example, 20% to. O, 15% yung NOR cubes. O, bawas mo lang dyan, meron kang 5%. O, let's say, ang average operating asset mo, 2 million. 2 million times 5%, yun na yung residual income. O, ang bilis, di ba? 100K. O, gamit mo lang yan. Gamit mo lang tong template na to. O. So, wag niyong kakalimutan, no? Wag niyo ring kakalimutan yung mga template na tinuturo ko para mabilis yung pag-solve ninyo. O, syempre, mas ma-appreciate nyo to kung i-apply natin sa problem. Diba? Kobe Division is one of the operating units of Lakers Incorporated. Some of these divisions, 2026 operating results follow. Meron siyang sales, profit margin, target return, residual income.
Diba? What was the operating income and return on investment in the Kubi division for 2026? Template. Sige. Binigyan tayo ng sales. Wala naman yan eh. Wala naman yan dyan eh. Sige, mamaya na lang. Profit margin, binigyan din tayo pero sa template natin, wala pa. Target return, ano po yun? Yun po yung MR cube or minimum required rate of return. No? So, magkano yon? Or 15%. Binigyan ka na din ng amount ng residual income, 60K. So, yan lang. Yan lang for now. Pero, gagamitin natin yung baba or yung alternative approach to compute ROI. So, lagi kong sinusulat sa template na yan, ito, ROI is equal to PM times tato. Kasi minsan dyan sila nagbibigay. Yan yung binibigay nila eh. Nagbigay sila ng profit margin, di ba? Sinusulat ko yung sa baba, PM times tato. Lagi ko ding alam na operating income over sales yung PM, then sales over average operating assets yung tato. Binigyan kasi tayo ng sales 3 million. O input natin dyan. Ilagay natin dyan 3 million. Magkano yung profit margin? 10%. O, solve ka na. Diba? I-multiply mo yung sales sa profit margin, you will get operating income. Ayun no, nandito sa profit margin. So, 3 million times 10%, may amount ka na ng operating income. Tapos, tignan nyo, kapansin-pansin, binigyan ka ng residual income. Ano yung dapat na i-minus mo sa 300 para maging 60? E di 240. Oh, may template ka ni. Ano yung kailangan mong ibawas sa 300 para maging 60? That's 240. Tapos, kulang ka ng asset. Eh, alam natin, di ba? Itong 15% percentage to nito. So, kung dinivide mo yung 240 sa 15%, makukuha mo to yung asset. Makukuha mo yung asset. No? So, 240 divided by 0.15, 1.6 million yung average operating asset. Oh, di kompleto na. Tapos kung i-divide mo yung 300 sa 160 or 1.6 million, may ROI ka na. Oh, meron ulit. 18.75. O gusto mo, kompletuhin pa natin. Ibawas mo yung 15% sa 18.75. 3.75%. Okay, check natin. I-multiply mo yung 3.75% sa 1.6 million. Times 1.6, magkano? 60K. O, bumalik ka lang din sa baba. Oh, paikot-ikot lang. Basta maalala mo yung template na to. No? For sure, mapapadali yung ROI at residual income computation. Okay, so tignan naman natin dito sa problem 4. Para naman may challenge, di ba? Bigyan natin ng challenge. A company has two divisions, Division 1 and Division 2. Selected data on the two divisions follow. Requirement. Assume that the company evaluates performance by use of residual income and that the minimum required return for any division is 10%. Compute the residual income and return on investment for each division. Tapos, is Division 1's greater amount of residual income an indication that it is better managed? Explain. Okay? So, solusyonan na natin. Di ba? May binigay nga na minimum required rate of return. Kanina, binigyan tayo ng 10% dun sa question number 1. 10% daw. Oh. Magkano yung residual income and ROI? Oh, magic template. No? At kapansin-pansin, may binigay na average working capital and average plant and equipment. Diyan pa lang siguro baka nanibago ka na. Kasi ang hinahanap natin average operating asset eh. Pero remember, di ba? So input muna pala natin yung 3.456 million tsaka 10% kasi nandyan yan. So tapos balik tayo dun sa average operating asset. No? Na kapag binawas mo yung current liability sa current asset, yun yung working capital. No? Tapos kung inad mo pa yung non-current asset dyan, invested capital na yun. Or other formula, total asset. Bawas mo yung current liabilities. Invested capital yun.
Bakit ko binanggit yan? Kasi yung invested capital po is typically meant to represent yung average operating assets employed ng isang division. Acceptable yun. Normal yun for internal performance evaluation or in the context of responsibility accounting. Hence, yung average working capital and average plant and equipment, yun din po yung average operating asset. No? Kung pinag-plus mo silang dalawa, yun na din po yun. Paano sir kung binigyan ka ng beginning operating asset, tapos binigyan ka ng ending operating asset? O di average mo, beginning plus ending divided by 2, o meron ka ng average. Okay? Plus mo silang dalawa, divide mo sa 2. Paano sir kung hindi ako binigyan ng operating asset, binigyan ako ng working capital, tsaka plant and equipment? O ipag-plus mo lang silang dalawa. O, pero make sure dapat naka-average pa rin sila. No? Okay, so kompleto ka na. Meron ka ng average operating asset. I-divide mo na yan. Meron ka ng ROI. O, 3, 4, 5, 6 divided by 19.2 million, that's 18%. No? O, ibawas mo yung 18 sa 10. Diba? Bawas mo na ngayon yung 18%. Or yung 10% sa 18%, you will be having 8%. O, pwede mo nang i-multiply yung 8% dito sa asset na yan. So, 0.08 times 19.2 million, that's 1,536,000 na residual income. O gusto mong i-check, di ba? Try nating i-multiply yung 10% dito sa 19.2. That's 1,920,000. Ibawas mo yan sa 3,456, makukuha mo lang din, di ba? 1,536. No? Paikot-ikot lang yan. Pero pare-parehas kang babalik sa tamang sagot. No? So, yun, no? Ganun po yung flow. So, sa division 2 naman, given sa net operating income, given yung minimum required rate of return. O, magkano ulit yung average operating asset niya? Ipag-plus mo ito, that's 4.8 million. O, kumpleto na. Kaya mo nang ma-divide or kaya mo nang makuha yung ROI na 21%. Ibawas mo yung 10%, that's 11%. I-multiply mo ngayon doon sa average operating asset na 4.8. Mayroon ka ng residual income na 528,000. Gusto mong i-check, diba? Multiply mo sa 10% yung 4.8, then ibawas mo sa 1,008,000, makukuha mo lang din 528,000. Okay, so sana na-appreciate nyo tong template na to, no? Napaka-useful nito. No? Oh, mayroon pa palang isang tanong. Is division 1's greater amount of residual income an indication that it is better managed? Explain. Tignan ulit natin, balikan ulit natin yung yung residual income and ROI nilang dalawa. Kapansin-pansin na si Division 1, ang lalaki ng mga amounts. Ang lalaki ng invested capital niya, diba? Compare mo kay Division 2. Diba? Maliliit lang po yung amount nila. Ha? Sa tingin nyo, mas better managed ba si Division 1 kaysa kay Division 2? No? Diba? Explanation po dito, si residual income po cannot be used to judge management quality across divisions of different sizes. Hindi siya enough lang. Mas lalo na kung hindi naman sila same ng invested capital. Division 1 ang laki-laki, oh. Laki-laki ng ininvest mo, malamang maraming matitira sa'yo dyan. Compare mo kay Division 2 na sobrang liit lang ng operating asset niya. O kaya, medyo bumaba yung residual income niya. No? Division 1's higher residual income is due to the larger investment base, while Division 2's higher ROI indicates stronger efficiency. Tumingin ka sa ROI kung ganun. No, sinong mas efficient when it comes to making profit? Division 2. Despite na maliit yung residual income niya, mas efficient siya mag-generate ng income. No? Sa organization po, balance approach yung ginagamit nila. They use ROI and RI together. Na nag-a-add pa sila ng additional
na economic value added for a more refined measure kasi nga nagtatalo, 'di ba, yung decision making nila. Kaya nga doon papasok pa yung another one na EVA, no? Or economic value added, no? So, ano naman tong economic value added? Is a refined version of residual income that measures the true economic profit of a division after accounting for taxes and the cost of capital. Naku, ang dami na naman, di ba? Dami naman ang kinonsider ngayon. It shows whether a division generates returns above the company's required rate of return, making it a more precise measure than residual income. Tignan nyo. Di ba? Paganda ng paganda, pagaling ng pagaling yung refinement na ginagawa nila. No? Yun lang naman yung gusto eh. Pag may hindi pa kaaya-aya, titingin pa ng panibago. Doon nag-evolve yung isang economic value added. No? So, anong formula niyan? After tax operating income. Bawas mo yung desired income, after tax weighted average cost of capital, times total assets minus current liabilities. You will get economic value added. No? So, titigan nyo muna, no? Para maalala nyo. Ang ibang tawag dyan sa after-tax operating income, yan po yung NOPAT or net operating profit after tax. Kumbaga ba, after tax mo lang yung operating income. For example, ang tax rate 30%. O 1 minus 30%, that's 70%, di ba? Or 100 minus 30%, 70%. Multiply mo sa EBIT. Sir, ano yung EBIT? Earnings before interest and taxes or operating income din yan. Operating income din yan. Iikot-ikot ka lang. I-after tax mo lang yan. No, yun lang yung gusto niyang sabihin dyan. Tapos, sir, ano tong total asset minus current liabilities? Hindi ba ito yung invested capital kanina? O, sundan mo lang. Total assets minus current liabilities. Okay? So, tignan natin sa problem 5 na to. No? So, teka lang. Ano daw ang pinapakompute? Weighted average cost of capital and economic value added. So, si Houston, merong pre-tax. So, hindi pa yun after tax ha. Naka-pre-tax pa yan. Before tax yan. Merong current assets, long-term assets, current liab, long-term liab. Compute natin yung WACC and EVA. Alright. So, ready ka na? Tara na. Simulan natin sa WACC. Wow. Uwi na siya. Joke lang. Wow. Ganito po mag-compute ng weighted average cost of capital. No? So, sige, okay lang naman na gayahin nyo yung ganyang template. Yung source. Titignan natin yung source. I-weight kasi natin siya. No? Ano po yung long-term debt na fair value? Sabi nito, yung market value daw po ng long-term debt equaled its carrying amount. So, yung 6 million, yun na yun. Yun na yung fair value. Pero, yung equity daw, 1.6 million lower than its carrying amount yung market value mo. Sige, kunin muna natin yung carrying amount. Ilan yung total asset mo? Current plus non-current? 24. Ilan yung total liab mo? Itong 2.4 plus 6 million? 8.4. So, ilan ang equity mo na book value or yung carrying amount? No? So, ang book value mo ng equity, 15.6 million. Ang sabi sa problem, yung market value niya daw or yung fair value is 1.6 lower. Mas babaan mo pa daw yung market value niya ng 1.6 million. Sige. 15.6 minus 1.6, that's 14 million. So, lagay mo na dyan. Diba? Anong weight yan? Sir, paano yung weight? 6 million plus 14 million, that's 20 million. So, we can say 6 out of 20 yung long-term debt, 14 out of 20 si equity.
Sir, ano yung percentage? Saan nakuha yung 5.6% ng long-term debt? After tax. Ang cost of debt po is naka-after tax. Because yung interest payments on debt are tax-deductible expenses. Saan po ba papasok yung interest expense? Sa income statement po. Diba? Pag tumaas yung expenses mo, bababa yung income mo. No? Pag bumaba yung income mo, bababawasan yung tax na babayaran mo. Tax-deductible expenses sila. O, kaya naka-after tax. No, pumapasok yan sa income statement. Tax-deductible. Eh, sir, paano naman yung equity? Bakit 10% lang? Yun po yung cost of capital or cost of equity capital na 10%. Bakit hindi natin in after tax? Kasi po, unlike interest dun sa debt, dividends paid to shareholders are not tax deductible. Hindi po pumapasok ang dividend sa income statement. 'Di ba sa statement of changes in equity yan? 'Di ba? Binabawasan niya yung capital. Pag nagbayad ka ng dividends, mababawasan yung equity mo. O, wala namang tax deductibility doon. Okay? So, hindi mo yan in after tax. Alalahanin nyo lang, cost of debt, after tax. Cost of equity, hindi yan after tax. No? Pag kukompute ka ng weighted average capital. Sir, paano mo po makukuha yung weighted average? Yung weight, i-multiply mo sa percentage. O yun na yung weighted average. 1.68 para kay long-term debt. 14/20, i-multiply mo sa 10%. That's 7%. Ipag-add mo yung dalawa. O, meron ka ng 8.68%. Okay? So, ganyan mag-solve ng weighted average cost of capital. Sana naintindihan niyo. No? So, tuloy na natin sa economic value added. No? Sige. After tax operating income. Diba? Meron na tayong cost of capital kanina. O, tuloy na natin, idiretso na natin. I-after tax mo daw yan. Di 100%, ibawas mo yung 30%. Naka-after tax na yan na 70%. Oh, that's 3,360,000. Bawas mo yung desired income. Paano mo kukunin? After tax WACC, multiply mo sa total assets minus current liabilities. Ilan nga ulit yung total assets mo? 24 million. Bawas mo yung current liabilities na 2.4, tapos i-multiply mo yung 8.68% kanina, that's 1,874,880. O, mabawas mo na, may economic value added ka na 1,485,120. Diba ang ganda or ang dali din? Very straightforward lang ang computation ng ROI, residual income, tsaka EVA. Basta maayos yung template mo, alam mo kumuha ng weighted average cost of capital, alam mo yung component, walang problema, kayang-kaya mo yan. Diba? Kayang-kaya to. Madali to, madali. So, ano bang interpretation kung positive or negative yung EVA natin? Siyempre, kung positive EVA, yung division or company earns more than its cost of capital. Mas nag-exceed pa yung expectation mo, mas mataas pa yung earn mo sa cost of capital mo. No? It is creating shareholder wealth. And managers are using resources efficiently and generating true economic profit. O, maganda ang positive EVA. Ang negative EVA naman, yung division or company earns less than its cost of capital. So, destroying yung shareholders wealth. Kahit may profit, they are insufficient to cover the cost of financing. No? So, yun po yung kaibahan nila. Siyempre, piliin mo yung positibo. No? Maganda talaga pag positive EVA yan. Okay? So, sagot naman tayo ng mga theory question. If a manufacturing company uses responsibility accounting, which one of the following items is least likely to appear in a performance report for a manager of an assembly line? Now, manager daw siya ng isang assembly line. Ano daw yung least likely to appear sa kanyang performance report? Letter B. Hindi niya kontrolado yung depreciation sa equipment eh.
only controllable costs like labor and payroll, repairs and maintenance, materials, kasi siyempre, ano siya, nasa assembly line siya. So, in charge siya dyan. Yan yung controllable niya yan. He can influence yung mga cost na yan. Pero yung depreciation sa equipment, allocated lang naman yan. Hindi yan kontrolado ng isang manager. No? Allocated lang yan sa department nila. And hindi niya yan kayang kontrolin. Alright? No? So, number 2, a management decision may be beneficial for a given profit center but not for the entire company. From the overall company viewpoint, this decision leads to, syempre, sub-optimization. No? Pinaalala ko lang sa inyo kung anong ibig sabihin ng sub-optimization. Okay? Number 3, the basic purpose of a responsibility accounting system is motivation. Bakit? Diba? Ang byproduct po ng responsibility accounting is decentralization. Diba sabi ko, pag yung decentralized yung isang organization, mas nabuboost yung moral ng mga employees nila kasi they feel belong. They feel na mas may ambag sila sa company kung nade-delegate yung task sa mga lower levels of management and employees. Motivation ang product or purpose ng isang responsibility accounting system. Okay? So, syempre, yun nga, kakasabi ko nga, ang basic purpose ng isang responsibility accounting is to motivate managers and encourage goal congruence and managerial effort. Total, nabanggit ko na rin yung managerial effort. Yun po yung exertion ng effort by the decision makers to reach a common goal or objective. And yung motivation is a drive toward a goal that creates action and effort to achieve that goal. Yan yung mga madalas na mamimit yung definition dito sa responsibility accounting. Alright? So, dyan po nagtatapos ang responsibility accounting natin, no? Sana marami kayong natutunan. Muli, subscribe po ulit. And sana di kayo na distract dito sa name ko, no? Yan yung pangalan ko sa contest. Tuwing naki-contest ako, may number kasi yon. Kaya, yan yung format. Tuwing nag-zoom ako, pinapalitan ko eh. Ngayon, tinamad akong palitan. Kaya, bahala na dyan. Yan na lang. So, guys, thank you so much. And see you. Bye-bye.